Sa sumunod na tagpo, nakita ni Yenshen at ng iba pang mga mandirigma na nakayuko sila sa harap ng isang lalaking mula sa lahi ng mga Maharlika. Ang lalaking ito ay nakaupo sa isang trono na may disenyong dragon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Zhu Yunang, ang tagapagmanang prinsipe ng bansa. Maingat na pinagmasdan ni Yenshen ang prinsipe. Alam ni Yenshen na walang anumang pakinabang ang pagpupulong na iyon para sa kanya. Hindi rin naman ito nagbibigay ng anumang merito sa prinsipe. Hindi siya gaanong interesado sa usapan, mas iniisip niya ang nalalapit niyang pakikipagkita sa pinunong tagapangalaga ng kuta. Naisip pa niya kung dapat ba siyang humingi ng teknik sa pagkultibo mula rito. Bumangon mula sa trono si Zhu Yunang at lumapit sa mga mandirigma. Tinitigan niya si Yenshen sa mga mata at sinabi na siya ang tinutukoy. Ayon sa prinsipe, bihira raw na may bagay na pag-aari niya ang maaga, lalo na kung iyon ay atensyon. Narinig daw niya na ang pinunong tagapangalaga ng kuta ay may natatanging interes kay Yenshen. Nabigla si Yenshen at hindi alam kung paano tutugan. Sinabi ng prinsipe na napansin niyang may pagbabago sa kanyang guro mula nang maging alagad nito si Yenshen. Ayon pa sa kanya, unti-unti raw niyang naramdaman ang pagsibol ng panibugho sa kanyang puso. Ibinahagi ni Yenshen na isang karangalan kung nararamdaman ng prinsipe ang ganoong damdamin dahil sa kanya. Ngunit sinabi ni Zhu Yunang na ang panibugong iyon ay sariling pagkukulang niya. Para sa kanya, hindi nararapat sa isang tagapagmanang prinsipe ang ganoong kahinaan. Umiti siya habang tinatitigan si Yenshen sa mga mata, at ganoon din ang ginawa ng binata. Maya-maya, tinanong ni Zhu Yunang kung marunong ba siyang tumugtog ng musika gamit ang espada. Naguluhan si Yenshen sa tanong na iyon. Ipinaliwanag ng prinsipe na maraming kilalang mandirigma ang nagawang ipasikat ang kanilang mga pangalan gamit ang isang talam, ngunit kakaunti lamang ang nakapagtatanghal ng tinatawag na awit ng espada. Iba raw ito, dahil nangangailangan ito ng likas na sensibilidad upang may sagawa. Sa tulong ng kakayahang iyon, nagagawa raw ng isang tao na gawing musika ang tunog ng espada. Noon lamang narinig ni Yenshen ang tungkol sa taong nakapagpapalit ng tunog ng espada tungo sa isang awitin. Tumawa ang prinsipe at sinabing nabanggit lamang niya ito dahil narinig niyang may pambihirang talento si Yenshen. Ayon sa kanya, gusto raw niyang makita mismo kung paano tumitindig sa laban ang isang mandirigmang kasing edad niya, upang mapawi man lang ang kaunting hiya at panibugho sa sarili. Ngunit sa bandang huli, inamin niyang baka masyado siyang naglagay ng mataas na inaasahan kay Yenshen. Ipinaliwanag pa niya na ang awit ng espada ay isa sa mga pinakamarangyang anyo ng sining, at nakalaan lamang ito para sa mga Maharlika. Hindi makapaniwala si Yenshen na tinanong siya ng prinsipe tungkol dito. Sinabi niyang narinig lamang niya ang tungkol sa awit ng espada mula sa kanyang ama. Napahiya si Zhu Yunang, humarap sa lahat, at iniutos na tapusin na ang pagpupulong. Ayon sa kanya, naging kaaya-aya naman ang pagkikita nilang iyon. Walang sinuman sa silid ang nakapagsalita, at si Yenshen ang pinakanalito sa lahat. Pagsapit ng gabi, nagdiwang ang mga kasapi ng Radiant Demon Squad para sa bagong miyembro nilang naging Blue Robe Warrior. Habang nagsasalo sila ng pagkain at alak, napaisip si Yenshen tungkol sa prinsipe. Naalala niyang tinatawag si Oiji may awa ng Zhongnan sect bilang Sword Dragon, ngunit para sa kanya, iisa lamang ang karapat-dapat sa bansag na dragon, ang pamilyang may dugong sumasaklaw sa buong mundo. Habang nagmumuni-muni siya, nilapitan siya ni Mong at binuhusan ng alak. Ipinakilala ni Mong na ito ay Shaoxing wine, alak na ipinakuha pa raw niya kay Wong sa pinakamahusay na tavern sa Zeniang. Umiti si Wong nang may pagmamalaki. Kinuha ni Yenshen ang tasa, bagaman karaniwan niyang iniiwasan ang alak upang mapanatili ang kanyang pagsasanay, naisip niyang tikman ito. Nang ininom niya, tumitig siya sa walang laman na tasa at naisip kung ito nga ba ang tinutukoy ng mga tao bilang masarap. Hindi makapaniwala si Muryo na si Yenshen ay isa ng Blue Robe Warrior. Para sa kanya, tila napakabilis ng pag-angat ng binata. Ngunit isa sa kanilang mga kasamahan ang ngumiti at sinabing hindi basta-basta ang mga nagawa ni Yenshen. Sa gitna ng tawanan at kasiyahan, muling naisip ni Yenshen ang sinabi ng prinsipe, kung posible nga bang lumikha ng musika gamit ang espada. Hindi pa niya kailanman narinig ang ganitong uri ng sining.
Naisip niya kung ito ba ay may pagkakahawig sa mga sining ng tunog na minsan niyang narinig sa Desolate Fortress. Ayon sa mga sabi-sabi, may isang dakilang guru roon na minsang tumugtog ng 7 kawad na zither upang harapin ang 100 kalaban. Sa ilang pagpihit lamang ng mga kwerdas, pumutok ang pandinig ng mga kaaway. Naisip ni Yenshen kung hanggang saan kayang itulak ng tao ang kapangyarihan ng enerhiya sa hangin. Sa gitna ng kanyang pagninilay, tinaas ni Mung ang kanyang tasa at inanyayahan ang lahat na magtagay. Masigla namang sinabayan ito ng buong grupo. Kinabukasan, dinala ang tagpo sa isang panday. Nakita nila ang isang duwende na may matutulis na tainga na nagudyok kay Yenshen na pumili na agad ng espada, sapagkat lahat daw ng kanyang likha ay magagaling. Habang tumitingin-tingin si Yenshen, napagtanto niyang ito ang unang beses niyang makita ang mga kasapi ng Iron Tribe. Abala ang mga duwende sa paggawa ng mga espada, at sa paligid ay nakahilera ang maraming talam. Ang Iron Tribe ang mga nilalang na kasama ng lahi ng mga Maharlika sa pagtatatag ng imperyo. Nanirahan sila sa Central Plains at dahil sa kanilang pambihirang kakayahan, itinago at iningatan sila ng pamilyang imperial. Ayon sa paniniwala, kaya nilang lumikha ng mga banal na espada. Pinaalalahanan ni Miang si Yenshen na mag-ingat sa pagpili. Sinabi niyang ito lamang ang gantimpalang matatanggap niya sa kanyang pag-angat ng antas. Ngunit nangako rin itong magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon kapag naabot niya na ang ranggong Black Robe Warrior. Tinanong ng panday si Mung kung totoo bang si Yenshen ay isang Blue Robe Warrior. Ayon sa kanya, hindi pa raw siya nakakakita ng mandirigmang ganoon kabata na may ganitong ranggo. Kung totoo man iyon, dapat ay narinig na niya ang tungkol dito, kahit pabihira silang makisalamuha sa mga gawain ng mundo. Matalim na tiningnan ni Mung ang panday at sinabihan itong huwag nang magduda dahil malinaw namang suot ni Yenshen ang asul na kasuotan ng isang Blue Robe Warrior. Habang nagmamasid sa mga espada, napatingin si Yenshen sa isang espada na may pilak na kaluban. Agad na namangha ang panday at sinabi na ang hawak niya ay ang Northming Sword, isang mahusay na sandata. Hinugot ni Yenshen ang espada at napansin ang kinas at ganda ng pagkakayari nito. Nasabi niya sa sarili na marahil ay kaya niyang tugtugin ang awit ng espada gamit iyon. Ipinaliwanag ng panday na ang sword song ay isang banal na sining na hindi maaaring gawin kung ang isang tao ay hindi ganap na konektado sa kanyang sandata. Kahit ang mga pinakadakilang maestro ng pakikidigma ay hindi ito kayang gayahin kung wala silang likas na sensibilidad. Hindi makapaniwala ang panday na nais ni Yenshen na gawin ang sword song gamit lamang ang espadang iyon na kakapili pa lang. Tinawag niya itong kahibangan at pinayuhan na tigilan na. Hindi siya pinansin ni Yenshen at nagpatuloy lang sa pagmamasid sa talam ng espada. Napansin ni Mung na tila nakatutok ang isip ng binata at sinaway ang panday na huwag makialam. Kahit hindi pa niya iwinawas-iwas ang espada, dama na ni Yenshen kung anong galaw ang kaya nitong likhain. Ramdam niya kung paano maaaring mahuli ng bawat pag-ikot ng talam ang hangin. Naisip niyang subukan ito. Itinuon niya ang kanyang enerhiya sa espada. Nainas ang panday sa ginagawa niya at sinabihan siyang pumili na agad ng sandata. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinabi, may nangyaring kamangha-mangha. Nagsimulang maglabas ng kakaibang enerhiya ang espada. Unti-unti, tumunog ito na parabang tumutugtog ng isang awitin sa loob ng pandayan. Nabigla ang lahat ng panday na naroon. Hindi makapaniwala si Mung sa kanyang naririnig. Sa gitna ng alingawngaw ng musika, muling naalala ng tagapagsalaysay ang kasaysayan ng imperyo, kung paano ito umusbong mula sa pagsasanib ng unang emperador at ng empress mula sa lahi ng mga Maharlika. Dahil sa unyon ng dalawang lahi, itinuring ang mga Maharlika bilang angka ng mga immortal, taglay ang dugong nagbibigay ng panghabang buhay na lakas. Ang trono ng imperyo ay napapalitan lamang sa pamamagitan ng digmaan o pagtataksil. Sa tulong ng Desolate Fortress, nanatiling matatag sa kapangyarihan ang kasalukuyang emperador. Wala ni isang dalubhasang mandirigma ang nang-ahas na agawin ang trono o ang impluwensya ng pamilyang imperial. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naging kampante ang emperador. Samantala, ang tagapagmanang prinsipe ay nanatili sa kanyang katayuan sa loob ng mga dekada. Ang kanyang anak, ang apo ng emperador,
ay paulit-ulit na nasaksihan ang paghina ng sigla ng kanyang ama. Sa tuwing sinusubukan nitong payapain ang kanyang puso, lagi nitong ginagamit ang isang natatanging sining ng espada, ang Sword Song. Ngunit dumating ang panahon na hindi na nakita ni Yunyang ang kanyang ama na muling tumugtog. Nawalan ito ng pagnanais na mabuhay. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, huminto si Yunyang sa paggalaw nang marinig ang kakaibang tunog ng espada. Agad niyang napagtanto na hindi iyon karaniwang sword resonance. Mabilis siyang nagtungo sa pinagmumulan ng tunog. Pagpasok niya sa pandayan, tumambad sa kanya ang isang nakagugulat na tanawin, si Yanshun ay tumutugtog ng awit ng espada. Naalala niyang tinatawag ang binata bilang lightning genius, at alam niyang bawat kilos nito ay sinusubaybayan ng Fortress Master. Napaisip siya kung may sino man na dati nang nakapagbigay sa kanya ng ganitong pagnanais na magkaroon ng karibal. Habang iniisip ito ng prinsipe, nagsimulang manginig ang iba pang mga espada sa paligid. Nabigla si Mung at ang panday sa kanilang nakita. Patuloy na tinitigan ni Yanshun ang espada, tila ba nabihag ng sariling musika nito. Sa sandaling iyon, isinilang ang pundasyon ng isang kakayahang pandigma na kayang magsilbing sandigan ng isang buong paksayon. Maya-maya, ibinaba ni Yanshun ang espada at napansin ang presensya ng prinsipe. Mabilis siyang yumuko bilang paggalang. Umiti si Yunyang at sinabi na nais niyang mas madalas silang magkita. Dumaan ito sa tabi niya at lumapit sa panday. Naiwan si Yanshun na nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng prinsipe, kung iyon ba ay pahiwatig na nais nitong huwag siyang mamatay ng maaga. Pagkaraan ng ilang sandali, kumatok si Yanshun sa pintuan ng Fortress Master. Kusang bumukas ang pinto para sa kanya, at napagtanto niyang ginamit ng babae ang Phantom Reach, isang antas ng kapangyarihan na nagbibigay ng kakayahang abutin ang mga bagay ng hindi kailangang hawakan. Sa paglapit ni Yanshun, naramdaman niya ang kakaunting bahagi ng lakas ng babae. Ayon sa mga kwento, ang Fortress Master ay gumagamit ng isang kakayahang pandigma na minsang nagpabagsak sa buong sambahayan ng Maharlika. Habang naglalakad siya palapit dito, inisip ni Yanshun kung paano niya mapapataas ang kanyang panloob na enerhiya. Naisip niyang magiging napakahalaga nito kapag natutunan niyang gamitin ang Infinite Blossom Fist Strike at makontrol ang kanyang espada nang hindi ito hinahawakan, lalo na kapag siya na ang naging kapitan ng Divine Sword Squad. Habang nagmumuni-muni siya, biglang nagsalita ang Fortress Master at sinabing tila sobrang kumpiyansa na siya, dahil nakukuha pa niyang mag-isip ng ibang bagay sa kanyang harapan. Mabilis siyang napalingon at humingi ng paumanhin. Tinanong siya ng babae kung nakapili na siya. Tumugon si Yanshun na nakapagpasya na siya. Gagamitin daw niya ang pabor upang humiling ng isang paraan ng pagkultibo kung saan mas mabilis ang sirkulasyon ng enerhiya. Nauunawaan ng Fortress Master ang dahilan ng kanyang kahilingan. Ipinaliwanag nitong mahalaga rin ang dami ng enerhiyang nasa ubod ng isang tao. Aniya, tulad ng isang sisidlan, dapat itong muling mapuno kapag nalinas na. Pagkatapos ay sinabi ng babae na may inihanda siya para kay Yanshun at iniutos na lumapit ito sa kanya. Sumunod naman ang binata, umakyat sa mga baitang, at tumayo sa kanyang harapan. Tinanong ng babae si Yanshun kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Yanshun na siya mismo ang nagsabi sa kanya na lumapit. Ngunit muling inutusan ng pinunong babae ng kuta na lumapit palalo. Hindi inaasahan ni Yanshun ang ganitong utos. Umiti ang pinuno at tumayo, napagtanto niyang iyon ang unang pagkakataon ni Yanshun na makatanggap ng tamang tagubilin tungkol sa sirkulasyon ng enerhiya. Lumapit siya kay Yanshun at ipinaliwanag na kung sapat na ang mga manual para sa pagsasanay, ay hindi nakakailanganin pa ang mga guro. Sinabi rin niyang hindi magiging mabisa ang paulit-ulit na pagbigkas lamang ng mga hakbang. Pagkatapos ay umupo siya sa sahig at inanyayahan si Yanshun na umupo sa kanyang harapan. Ipinaalam niyang siya mismo ang gag-abay sa daloy ng enerhiya sa katawan nito. Ipinahayag ng pinuno ng kuta na ang ganitong uri ng paraan ng pagkakabuo ng lakas ay dapat matutunan sa isang subok lamang. Tumango si Yanshun bilang tanda ng pag-unawa, ngunit sinabi niyang kailangan muna niyang gawin ang isang bagay. Lumuhad siya at yumuko ng mababa sa harap ng pinuno. Dahil ibibigay nito sa kanya ang isang teknik ng pagninilay na maaalala sa kasaysayan, nagpasya siyang yumuko bilang tanda ng paggalang at tanggapin siya bilang kanyang guro.
Maingat niyang tiningnan ang pinunong babae, at napansin niyang hindi siya tinatanggihan. Noon niya napagtanto na tinanggap siya nito bilang alagad. Tumayo si Yenshen at muling umupo sa harap niya. Umiti ang pinuno at iniutos na ibaling niya ang kanyang likod. Ipinahayag ng babae na ang teknik ng pagsasanay ay tinatawag na Moon Spirit Harmonization Art, isang lihim na sining ng pakikidigma na siya mismo ang lumikha. Kaagad pagkatapos sabihin iyon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa likod ni Yenshen at nagsimulang ipad-aloy ang sariling enerhiya papasok sa katawan ng binata. Napansin ni Yenshen na mainit ang enerhiya nito, tila ba mismong lakas ng kalikasan ang pumapasok sa kanya. Ang pakiramdam ay dalisay at payapa. Inutusan siya ng pinuno na ituon ang isip sa enerhiya habang nagsimula itong bumigkas ng mga sinaunang dasal. Nakinig si Yenshen ng mabuti, at nang dumilat siya, nakita niyang nasa isang kagubatan siya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ramdam niya ang pagdaloy ng enerhiya ng kalikasan sa kanyang buong katawan. Sinabi ng pinuno ng kuta na mahusay ang kanyang ginagawa. Makalipas ang isang oras, nakita si Yenshen na tinitingnan ang kanyang mga kamay. Ramdam niyang kaya na niyang kontrolin ang kanyang enerhiya. Tumayo ang pinuno at sinabi sa kanya na bumalik sa kanya tuwing may magiging hadlang siya sa paglinang ng lakas. Agad na tumayo si Yenshen, magalang na nagtipon ng kanyang mga kamay, at nagpasalamat sa ibinigay na gantimpala. Umiti ng banayad ang babae sa kanya, na para bang nagagalak sa bagong yugto ng paglalakbay ng kanyang alagad.